Sigaw ng bata, milyonaryo dahil hukuman. Tahimik ang loob ng malaking bulwagan ng hukuman. Hindi ito karaniwang katahimikan, ito ay mabigat, nakakabingi at puno ng tensyon. Parang bawat paghinga ng mga tao sa loob ay may kasamang takot, paghihinala at mga lihim na matagal nang itinago. Sa gitna ng korte, nakaupo ang isang lalaking kilala hindi lamang sa lungsod, kundi sa buong bansa. Si Ricardo Monteverde. Isang bilyonaryong negosyante. May-ari ng malalaking korporasyon, hotel, bangko at konstruksyon. Isang lalaking hinahangaan ng marami, modelo ng tagumpay, talino at disiplina. Sa loob ng maraming taon, hindi nabahiran ang kanyang pangalan ng kahit anong iskandalo. Para sa publiko, siya ang perpektong halimbawa ng isang matagumpay na asawa at responsableng lider ng negosyo. Ngunit sa araw na iyon may kakaiba. Wala sa kanyang mukha ang karaniwang kumpiyansa ng isang milyonaryo. Namumula ang kanyang mga mata, tila ilang gabi nang hindi natutulog. Mahigpit ang kapit ng kanyang mga kamay sa hawakan ng upuan, parang natatakot na baka bigla siyang bumagsak kapag binitawan niya ito. Sa harap niya, nakahimlay sa kabaong ang malamig ng katawan ng kanyang asawa. Si Elisa Monteverde. Isang eleganteng babae, kilala sa kanyang kabaitan at tahimik na pamumuhay. Madalas siyang makita sa mga charity events, palaging may ngiti, palaging may malasakit sa mahihirap. Ngayon, wala na ang ngiting iyon. Ayon sa opisyal na ulat ng pulisya. Isang aksidente sa sasakyan. Nadulas umano ang preno sa isang madilim na kalsada. Walang indikasyon ng foul play. Walang kasalanan ang sinuman. Ito ang kwentong paulit-ulit na binibigkas ni Ricardo sa media, sa pulisya, at sa kanyang mga abogado. Maging sa kanyang mga panayam, iisa lamang ang tono ng kanyang boses, malungkot, ngunit kontrolado. Parang handang-handa na siya sa bawat tanong. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. Sa likod ng bulwagan, malapit sa pintuan, may isang batang lalaki na halos hindi mapansin ng sinuman. Marumi ang kanyang damit. Payat ang kanyang katawan. At halatang kulang sa tulog at pagkain. Ang kanyang pangalan ay Mateo. 10 taong gulang lamang siya. Walang pumapansin sa kanya. Para sa karamihan ng naroon, isa lamang siyang batang lansangan na napadpad sa maling lugar, isang batang walang kaugnayan sa kasong dinidinig. Ngunit kung titignan mong mabuti ang kanyang mga mata, may makikita kang kakaiba. May galit. May takot. At higit sa lahat, may katotohanang matagal niyang kinikimkim, isang katotohanang matagal nang bumabagabag sa kanyang konsensya. Habang nagsisimula ang pagdinig, dahan-dahang tumayo ang hukom. Ang kanyang boses ay matatag ngunit seryoso. Ang kasong ito ay tungkol sa pagkamatay ni Elisa Monteverde, wika niya. Hanggang sa mapatunayan ang kabaligtaran, ang insidenteng ito ay itinuturing na isang aksidente. Tumango si Ricardo. Parang sanay na siya sa linyang iyon, parang kabisado na niya ang bawat salitang binibigkas ng batas. Ngunit bigla, hindi aksidente. Isang matinis at nanginginig na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng hukuman. Parang may sumabog na bomba sa loob ng bulwagan. Lahat ay napalingon. Nagulat ang mga abogado. Napakunot ang noo ng hukom. Agad namang kumilos ang mga pulis patungo sa pinanggalingan ng sigaw. At doon nila nakita si Mateo. Isang batang nanginginig pero matatag ang tindig. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang boses, malinaw, diretso, at puno ng determinasyon. Muling sumigaw ang bata, mas malakas ngayon, mas buo ang loob. Nagsinungaling Bengi asawa di. Hindi siya namatay si aksidente. Parang tinamaan ng kidlat si Ricardo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Biglang namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang dibdib ay biglang bumigat, at hindi niya namalayang bahagyang nanginginig ang kanyang tuhod. Ilabas ang batang iyan, sigaw ng isa sa kanyang mga abogado. Wala siyang karapatang manggulo sa korte. Ngunit bago pa mahawakan ng gwardiya si Mateo, muling nagsalita ang hukom. Sandali, mariing wika niya. Ano ang pangalan mo, bata? Mateo po, sagot niya. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw ang bawat salita. Mateo, ulit ng hukom. May alam ka ba tungkol sa kasong ito? Huminga ng malalim ang bata. Dahan-dahan siyang napatingin kay Ricardo. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon,
Nakita ni Mateo ang isang bagay na hindi niya kailanman malilimutan. Hindi galit. Hindi puot ng isang lalaking nawalan ng asawa. Kundi takot. Takot ng isang taong may tinatagong kasalanan. Opo, mahal na hukom, wika ni Mateo. Nakita ko po ang nangyari sa gabi na namatay si Ma'am Elisa. Biglang nag-ingay ang buong bulwagan. May mga bulungan. May mga taong hindi makapaniwala. Imposible iyan, sigaw ng abogado ni Ricardo. Isang batang lansangan lang siya. Gumagawa lang siya ng kwento. Ngunit nanatiling kalmado ang hukom. Kung may nakita kang mahalaga, magsalita ka, wika niya. Nasa ilalim ka ng proteksyon ng korte. Lumunok si Mateo. Parang bumabalik sa kanyang alaala ang madilim na gabing iyon. Hindi po aksidente ang nangyari, dahan-dahan niyang sinabi. Bago po bumangga ang sasakyan, may nagtatalo po sa loob. Napasinghap ang mga tao sa loob ng hukuman. May narinig po akong sigawan, patuloy ni Mateo. Si Ma'am Elisa umiiyak po siya. Humihingi po siya ng tawad. Biglang tumayo si Ricardo. Tama din, Helen, sigaw niya. Gumagawa lang ng kwento ang batang iyan para magkapera. Ngunit hindi na tinag si Mateo. Nakita ko po ang kamay ni Sir Ricardo, mariin niyang sinabi. Hawak po niya ang manibela. Bigla po niyang inikot. Biglang nanahimik ang buong hukuman. Parang huminto ang oras. Mateo, mahinahong tanong ng hukom. Paano mo nasasabing sigurado ka? Dahan-dahang ibinuka ng bata ang kanyang kamay. May hawak siyang maliit na bagay. Isang sirang relo ng babae. Ito po ay naiwan ni Ma'am Elisa noong gabing iyon, wika niya. Ako po ang unang tumakbo papunta sa sasakyan matapos ang banggaan. Nanlambot ang tuhod ni Ricardo. Ang relo. Isang personal na regalo niya sa kanyang asawa. Isang bagay na hindi pa kailanman inilalabas sa publiko. Isang bagay na walang ibang dapat makaalam. Sa unang pagkakataon, nagsimulang mabasag ang kwento ng isang perpektong milyonaryo. At sa gitna ng katahimikan ng hukuman, isang bagay ang naging malinaw. Ito ay hindi basta aksidente. At dito pa lamang, nagsisimula ang tunay na laban. Hindi pa rin humuhupa ang ingay sa loob ng hukuman kahit pansamantalang ipinahinto ng hukom ang pagdinig. May mga bulong-bulungan, may mga matang puno ng tanong, at may isang milyonaryong unti-unting nawawala ang kontrol sa kanyang maingat na itinagong mundo. Si Ricardo Monteverde ay tahimik na nakaupo, ngunit sa loob niya, nagkakagulo ang lahat. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng kanyang perpektong plano, isang batang lansangan ang magiging dahilan ng pagbubukas ng pintuang matagal na niyang isinara. Samantala, si Mateo ay dinala sa isang hiwalay na silid sa loob ng hukuman. Doon siya pinaupo, binigyan ng tubig, at kinausap ng isang social worker. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit malinaw sa kanyang isip ang desisyong ginawa niya. Hindi na siya maaaring umatras. Habang nasa loob ng silid si Mateo, bumalik ang kanyang alaala sa mga araw na nakilala niya si Elisa Monteverde, ang babaeng hindi niya kailanman inakalang magiging dahilan ng pagbabago ng kanyang buhay. 3 buwan bago ang aksidente. Sa isang maliit na kalsada malapit sa isang lumang gusali, madalas matulog si Mateo, kasama ang iba pang mga batang lansangan. Doon niya unang nakita si Elisa. Hindi ito nakadisenyong damit, wala ring mga bodyguard. Isang simpleng babae lamang na may dalang pagkain. Anong pangalan mo? Tanong ni Elisa noon, may malambot na ngiti. Mateo po, mahiyain niyang sagot. Mula noon, paulit-ulit na bumabalik si Elisa. May dalang pagkain, damit, at minsan ay simpleng pakikipag-usap lamang. Siya lang ang mayamang tao na hindi tumingin kay Mateo na parang basura. Isang gabi, nadatna ni Mateo si Elisa na umiiyak sa loob ng kanyang sasakyan. Nakabukas ang bintana at malinaw niyang narinig ang mahinang hikbi ng babae. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Nagulat si Elisa, agad pinahid ang luha at pilit nang umiti. Okay lang ako, sabi niya. Pagod lang. Ngunit alam ni Mateo na nagsisinungaling ito. Mula noon, napansin niyang madalas malungkot si Elisa. Madalas siyang tahimik. At isang beses, narinig niyang binanggit nito ang pangalan ni Ricardo, ay halong takot at lungkot. Hindi na ako ligtas, bulong ni Elisa isang gabi, hindi alam na naririnig siya ni Mateo. Sa loob ng hukuman, sinimula ng hukom ang isang closed-door session.
Gusto niyang marinig ang buong kwento ni Mateo, malayo sa mata ng media at publiko. Mateo, mahinahong wika ng hukom, hindi madali ang ginawa mo. Naiintindihan mo ba ang kahihinatnan nito? Tumango ang bata. Opo. Pero hindi ko na po kayang manahimik. Sa kabilang silid, kausap ni Ricardo ang kanyang pangunahing abogado. Nanginginig ang kanyang boses sa galit. Kailangan nating patahimikin ang batang iyan, bulong niya. Bago pa niya sirain ang lahat. Hindi ganoon kadali, sagot ng abogado. May hawak siyang ebidensya. At kung lalabas ang nakaraan ni Elisa di. Biglang tumigil si Ricardo. Nanlamig ang kanyang katawan. Ang nakaraan ni Elisa. Isang bagay na matagal niyang tinakpan. 5 taon ang nakalipas, bago pa man sila ikasal, si Elisa ay isang investigative journalist. Siya ang tipo ng babaeng hindi natatakot magtanong kahit kanino. At isa sa mga iniimbestigahan niya noon ay ang mga iligal na proyekto ng Monteverde Group. Nang mag-cruise ang kanilang landas, ginamit ni Ricardo ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang mapalapit sa kanya. Pag-ibig ang ipinakita niya, ngunit kontrol ang tunay na layunin. At nang pakasalan niya si Elisa, unti-unti niyang sinira ang karera nito. Pinilit niyang tumigil sa pagsusulat. Tinanggalan ng boses. Ngunit hindi niya alam. Hindi kailanman tumigil si Elisa sa paghahanap ng katotohanan. Sa gabing bago ang aksidente, nakita ni Mateo si Elisa na may hawak na folder. Nanginginig ito habang kausap sa telepono. May nakuha na akong ebidensya, bulong ni Elisa. Hindi na niya ako mapipigilan. Pagkatapos ng tawag, umalis si Elisa sakay ng kanyang sasakyan. Sinundan ito ni Mateo mula sa malayo. At doon niya nakita ang pagtatalo sa loob ng sasakyan. Ang sigawan. Ang luha. Ang kamay ni Ricardo sa manibela. Bumalik ang isip ni Mateo sa kasalukuyan. Napahawak siya sa relo sa kanyang bulsa, ang sirang relo ni Elisa. Isang simbolo ng huling sandali ng babaeng nagpakita sa kanya ng kabutihan. Sa korte, muling tinawag si Mateo upang magpatotoo. May dahilan ka ba para magsinungaling? Tanong ng hukom. Wala po, sagot niya. Gusto ko lang po ng hustisya. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang bitak sa pader ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay hindi na maitatago ang takot. Sa labas ng hukuman, nagsimulang umalingaw ang balita. May bagong saksi sa pagkamatay ng asawa ng bilyonaryo. At sa paglipas ng araw, malinaw ang isang bagay. Ang kasong ito ay hindi na basta aksidente. Ito ay isang laban ng katotohanan laban sa kapangyarihan. At si Mateo ay nasa gitna ng digmaang hindi niya kailanman ginusto. Muling bumukas ang pintuan ng hukuman sa 3 araw ng pagdinig. Ngunit ngayon, iba na ang atmosfera. Kung dati ay katahimikan at paggalang ang nangingibabaw, ngayon ay puno ito ng tensyon, ingay ng mga kamera, at mga matang sabik sa susunod na revelasyon. Ang pangalan ni Ricardo Monteverde ay nasa lahat ng balita. Ang dating bilyonaryong hinahangaan ng bayan ay ngayon pinag-uusapan bilang posibleng salarin sa pagkamatay ng sarili niyang asawa. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Mateo, ang batang minsang hindi pinapansin ng mundo. Sa isang maliit na silid sa loob ng hukuman, pinoprotektahan si Mateo ng mga pulis at social workers. Hindi siya pwedeng ilabas basta-basta. May mga ulat na may mga taong nagtatanong tungkol sa kanya, mga tanong na may kasamang pera at banta. Hindi ka namin pababayaan, sabi ng isang babaeng social worker sa kanya. Pero kailangan mong maging matapang. Tumango si Mateo kahit nanginginig ang kanyang dibdib. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng takot. Ngunit mas natatakot siyang manahimik at hayaang tuluyang matabunan ang katotohanan. Samantala, sa kabilang silid, tahimik na naglalakad si Ricardo pabalik-balik. Wala na ang formal niyang ngiti. Wala na ang maingat na postura ng isang negosyante. Pawis ang kanyang noo at paulit-ulit niyang inaayos ang kanyang kurbata. Lumalala na ito, bulong ng kanyang abogado. May media pressure na. At ang hukom mukhang hindi na basta-basta maniniwala. Hindi ako pwedeng matalo, mariing sagot ni Ricardo. Maraming mawawala. Hindi lang ako. Hindi binanggit ni Ricardo ang salitang kumpanya, pera, o reputasyon. Ang nasa isip niya ay ang mga lihim na matagal nang nakabaon. Nang ipatawag muli ang korte sa session, agad na tumahimik ang lahat.
Ngayong araw, wika ng hukom, ay ilalahad natin ang karagdagang ebidensya na may kinalaman sa kaso. Nagkatinginan ang mga tao. Maging si Ricardo ay napatingin sa mesa ng prosekusyon. Tumayo ang isang babaeng abogado. Siya ang bagong humahawak sa kaso, kilala sa pagiging matapang at hindi nabibili. Mayroon po kaming isang folder, wika niya, na natagpuan sa isang lumang apartment na dati umanong inuupahan ni Elisa Monteverde. Nanlaki ang mata ni Ricardo. Ang apartment na iyon. Isang lugar na lihim nilang pinag-awayan noon. Ipinakita ng abogado ang ilang dokumento. Ang mga papeles na ito ay naglalaman ng mga financial records, kontrata, at komunikasyon na nagpapakita ng iligal na gawain ng Monteverde Group. Nag-ingay ang bulwagan. Ang ilan sa mga dokumentong ito, dagdag niya, ay may petsa lamang na ilang linggo bago ang pagkamatay ni Elisa Monteverde. Sa unang pagkakataon, hindi na nakapagsalita si Ricardo. Sa gitna ng pagdinig, tinawag muli si Mateo sa witness stand. Mateo, tanong ng hukom. Alam mo ba ang tungkol sa folder na ito? Tumango ang bata. Opo, sagot niya. Si Ma'am Elisa po ang nagbigay sa akin ng sobre isang gabi. Nagkagulo ang mga tao. Sinabi po niya, patuloy ni Mateo, na kung may mangyari raw po sa kanya ipasa ko ito sa tamang tao. Mahigpit na kinuyom ni Ricardo ang kanyang kamao. Hindi po niya alam na susunod ang mangyayari, dagdag ni Mateo. Pero takot na takot po siya. Bumigat ang hangin sa loob ng korte. Mateo, tanong ng hukom. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Huminga ng malalim ang bata. Kasi po, sagot niya, wala po akong tiwala sa mundo. Pero si Ma'am Elisa, pinakita niya po sa akin na may mabuti pa ring tao. Sa labas ng hukuman, sumabog ang balita. Lihim de dokumento dan yumao de asawa ng bilyonaryo. Bata, di hawak ng ebidensya laban nes Monteverde Group. Bumagsak ang stocks ng kumpanya ni Ricardo sa loob lamang ng ilang oras. Sa kanyang opisina, nagtitipon ang mga board members. Kailangan nating putulin si Ricardo, sabi ng isa. Kung hindi, lulubog tayong lahat. Sa parehong oras, isang hindi inaasahang saksi ang lumitaw. Isang dating driver ni Elisa. Sa kanyang testimonya, sinabi niya, madalas po silang mag-away sa loob ng sasakyan. At sa gabing iyon, hindi po ako pinayagang sumama. Naramdaman ni Ricardo na unti-unti siyang nawawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa huling bahagi ng araw, nagsalita muli ang hukom. Batay sa mga bagong ebidensya, wika niya, ang korte ay magbibigay ng temporary restraining order laban kay Ricardo Monteverde. Isang ungol ang umalinggaw sa bulwagan. Ibig sabihin, hindi muna pwedeng umalis ng bansa si Ricardo. Hindi niya pwedeng galawin ang ilang ari-arian. At higit sa lahat, opisyal na siyang under investigation. Habang palabas ng hukuman si Mateo, tinanong siya ng isang reporter. Hindi ka ba natatakot? Sandaling tumigil ang bata. Opo, sagot niya. Pero mas natatakot po akong manahimik. Sa malayo, nakatingin si Ricardo sa batang minsang hindi niya pinansin. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nararamdaman niyang ang pera at kapangyarihan hindi sapat para pigilan ang katotohanan. Sa gabing iyon, habang mag-isa si Ricardo sa kanyang mansyon, tumingin siya sa isang lumang litrato nila ni Elisa. At doon niya napagtanto. Ang laban na ito ay hindi na niya kayang kontrolin. Habang lumalalim ang gabi, tila lalo ring bumibigat ang mundo para kay Mateo. Ang batang minsang natutulog lamang sa bangketa ay ngayon nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. 2 pulis ang palaging nasa labas ng silid na kanyang tinutuluyan, isang maliit ngunit ligtas na lugar na inihanda ng korte para sa kanyang proteksyon. Ngunit kahit gaano pa kahigpit ang seguridad, hindi pa rin maalis ang takot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa korte. Hindi dahil sa media. Kundi dahil alam niyang may mga taong ayaw lumabas ang katotohanan at handang gawin ang lahat para patahimikin siya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang mansyon, tahimik na nakaupo si Ricardo Monteverde sa dilim. Wala ang kanyang mga bodyguard. Wala ang kanyang mga sekretarya. Wala ang mga taong dati ihandang sundin ang bawat utos niya. Isang baso ng alak ang hawak niya, ngunit hindi niya ito iniinom.
Paulit-ulit sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan ng hukom. Under investigation. Isang salitang hindi kailanman niya inakalang maririnig na nakadikit sa kanyang pangalan. Tumunog ang kanyang telepono. Nasaan na kayo? Malamig niyang tanong. Mahirap po, sir, sagot ng boses sa kabilang linya. Mahigpit ang bantay sa bata. At may media. Sandaling nanahimik si Ricardo. Hindi ako nagbabayad para sa mga dahilan, wika niya. May oras pa. Ayusin ninyo. Pinatay niya ang tawag at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi na niya kontrolado ang korte. Hindi na niya kontrolado ang media. Pero may isang bagay pa siyang kayang kontrolin. Ang katahimikan ng isang bata. Kinabukasan, maagang dumating si Mateo sa hukuman kasama ang social worker na si Aling Rosa. Halata ang pagod sa mukha ng bata. Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Mateo, mahinahong tanong ni Aling Rosa. Gusto mo bang umatras? Hindi ka namin pipilitin. Umiling ang bata. Kung umatras po ako, sagot niya. Parang hinayaan ko na rin po siyang mamatay ng walang hustisya. Sa loob ng korte, ramdam ng lahat ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang dating pagdududa ay napalitan ng galit. Galit ng mga taong pakiramdam ay niloko sila ng isang lalaking hinangaan nila sa loob ng maraming taon. Tinawag muli ang pagdinig. Tumayo ang hukom, seryoso ang mukha. Ngayong araw, wika niya. Tatalakayin natin ang mga ulat ng pagbabanta laban sa pangunahing saksi. Nagkagulo ang bulwagan. Batay sa investigasyon, dagdag niya. May natanggap na mensahe ang bata kagabi, isang malinaw na banta. Nanlaki ang mga mata ng tao. Ipinakita ng prosekusyon ang isang papel. Isang kopya ng sulat na iniwan sa labas ng tinutuluyan ni Mateo. Tumahimik ka kung ayaw mong mawala. Tahimik ang buong korte. Dahan-dahang napatingin ang lahat kay Ricardo. Ngunit nanatili siyang walang imik, parang estatwang bato. Tinawag si Mateo sa witness stand. Mateo, tanong ng hukom. Natatakot ka ba? Huminga ng malalim ang bata. Opo, sagot niya ng tapat. Takot po ako. Pero mas takot po akong mabuhay na alam kong may mali akong hinayaan. Maraming napaluha sa kanyang sagot. Sa gitna ng pagdinig, biglang tumayo ang isa sa mga dating empleyado ng Monteverde Group, isang lalaking matagal nang nanahimik. Gusto kong magsalita, wika niya. Isa siyang security officer na dati nakatalaga sa mansyon ni Ricardo at Elisa. Marami po akong nakita, sabi niya. Maraming gabing umiiyak si Ma'am Elisa. At maraming beses ko ring nakita si Sir Ricardo na galit na galit. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa bulwagan. Sa gabing namatay siya, dagdag ng lalaki. Narinig ko po silang mag-away bago sila umalis. Ito ang unang pagkakataon na may adultong saksi na nagpatibay sa kwento ni Mateo. Sa labas ng hukuman, sumiklab ang galit ng publiko. Hustisya para kay Elisa. Ipakulong Van, sinungaling. Bumagsak palalo ang reputasyon ni Ricardo. Ngunit sa kabila ng lahat, mas lalong naging delikado ang sitwasyon ni Mateo. Sa gabing iyon, habang pauwi mula sa hukuman, biglang huminto ang sasakyan ng social services. Isang itim na van ang humarang sa kanila. Bumaba kayo, sigaw ng isang lalaking nakamaskara. Niyakap ni Aling Rosa si Mateo. Takbo, sigaw niya. Nagkagulo. May mga sigawan. May mga yabag ng paa. Sa huling sandali, dumating ang mga pulis at nagpalitan ng sigaw at baril sa hangin. Tumakas ang itim na van, iniwan ang takot at kaba sa daan. Nanginginig si Mateo. Hindi na ito basta banta. Isa na itong tangkang patahimikin siya. Kinabukasan, muling humarap si Ricardo sa korte. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang mukha. Wala na ang kumpiyansa. Wala na ang kontrol. Batay sa mga bagong pangyayari, mariing wika ng hukom. Ang korte ay mag-uutos ng mas mahigpit na proteksyon sa bata at muling susuriin ang posibleng pagkakakulong ng akusado. Napaupo si Ricardo, tila nawalan ng lakas. Sa labas ng hukuman, muling hinarap si Mateo ng mga reporter. Bakit mo pa rin itinutuloy? Tanong ng isa. Tumingin ang bata sa kamera. Dahil po, sagot niya. May mga taong hindi na kayang magsalita. At kung hindi kami magsasalita para sa kanila, sino po ang gagawa?
Sa gabing iyon, sa loob ng kanyang selda sa pansamantalang detensyon, unang beses umiyak si Ricardo nang walang saksi. Hindi dahil sa takot sa kulungan, kundi dahil alam niyang papalapit na ang sandaling hindi na niya matatakasan. At sa malayo, isang batang minsang walang tahanan. Ang unti-unting nagiging tinig ng hustisya. Muling napuno ang bulwagan ng hukuman sa araw ng hatol. Ngunit hindi na ito katulad ng mga nakaraang pagdinig. Ang hangin ay mabigat, hindi dahil sa katahimikan, kundi dahil sa inaasahang katapusan ng isang mahabang laban. Sa unang hanay, nakaupo si Ricardo Monteverde. Wala na ang mamahaling ngiti. Wala na ang tikas ng isang makapangyarihang negosyante. Ang kanyang balikat ay bagsak, ang mga mata ay mapungay, at ang mukha ay puno ng pagod at takot. Sa kabilang panig, tahimik na nakaupo si Mateo, hawak ang kamay ni Aling Rosa. Nakaayos siya ngayon, malinis ang damit, ngunit hindi pa rin maalis ang bakas ng hirap sa kanyang mga mata. Isa na siyang simbolo ng tapang, ng konsensya, at ng katotohanang ayaw patahimikin. Tumayo ang hukom. Ang kanyang boses ay matatag, mabagal at malinaw. Ang kasong ito, wika niya, ay nagsimula bilang isang di umano'y aksidente. Ngunit sa paglipas ng mga pagdinig, ebidensya, at testimonya, malinaw na ito ay isang planadong krimen. Nag-ingay ang buong bulwagan. Pinagpatuloy ng hukom ang pagbasa ng desisyon. Batay sa testimonya ng pangunahing saksi na si Mateo. Sa mga dokumentong iniwan ni Elisa Monteverde. Sa pahayag ng dating driver at security personnel. At sa mga ebidensyang nagpapatunay ng motibo at pagtatangkang manakot. Huminto sandali ang hukom. Ang korte ay nagpapatunay na si Ricardo Monteverde ay may direktang kinalaman sa pagkamatay ni Elisa Monteverde. Parang gumuho ang mundo ni Ricardo. Napapikit siya. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi niya namalayang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi po, bulong niya, ngunit hindi na niya itinuloy. Ipinapataw ng korte, mariing wika ng hukom. Ang hatol na reclusion perpetua laban kay Ricardo Monteverde. Kasama ang kumpiskasyon ng ilang ari-arian at permanenteng pagbabawal sa pamumuno sa alinmang korporasyon. Isang malakas na hiyawan ang umalinggaw sa loob ng hukuman. May mga napaluha. May mga nagyakapan. May mga taong napabuntong hininga, parang ayon lang sila muling nakahinga. Si Mateo ay hindi sumigaw. Hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lang siyang pumikit. Sa isip niya, isang mukha ang pumasok. Ang mukha ni Elisa, ang babaeng nagpakita sa kanya na kahit sa madilim na mundo, may kabutihan pa ring umiiral. Habang inilalabas si Ricardo na nakaposas, sandali siyang tumingin kay Mateo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit sa tingin ng bata. Walang paghihiganti. Kundi awa. At doon tuluyang bumagsak ang huling pader ni Ricardo. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang mundo. Ngunit hindi na kailanman magiging pareho ang lahat. Ang Monteverde Group ay tuluyang binuwag. Ang mga kasabwat ay sinampahan ng kaso. Ang mga dokumentong iniwan ni Elisa ay naging basehan ng mas malawak na investigasyon laban sa korupsyon. At si Mateo, hindi na siya bumalik sa lansangan. Sa tulong ng korte at ng mga taong naniwala sa kanya, napasok siya sa isang paaralan. May sariling kama. May sariling libro. May sariling pangarap. Isang araw, tinanong siya ng isang guro. Mateo, ano ang gusto mong maging paglaki mo? Sandaling nag-isip ang bata. Gusto ko pong maging abogado, sagot niya. Para po may tumayo para sa mga taong walang boses. Sa isang maliit na puntod sa sementeryo, isang batang lalaki ang nag-iwan ng bulaklak. Salamat po, bulong niya. Hindi po ako tumahimik. Sa malayo, ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Parang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, may umaga pa ring darating. At sa kwentong ito, isang bagay ang malinaw na napatunayan. Hindi kayang bilhin ng pera ang katotohanan. Hindi kayang patahimikin ng kapangyarihan ang konsensya. At minsan, isang bata lang ang kailangan para pabagsakin ang isang sinungaling na milyonaryo.